Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nang makita ni Pedro ang alagad na minamahal ni Jesus, tinanong niya, Panginoon, paano naman siya? Sumagot si Jesus, kung ibig kong manatili siyang buhay hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ikaw, sumunod ka sa akin. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a nutshell. Mga kapatid, sa pagtatapos ng Ebanghelyo ni San Juan, makikita po natin ang isang napaka-halagang tagpo. Si Pedro, pagkatapos marinig ang kanyang misyon mula kay Jesus, ay tumingin sa kapwa niya alagad kay Juan at nagtanong, Panginoon, paano naman siya? Isang simpleng tanong, pero ang sagot ni Jesus ay mabigat at malalim. Ano sa'yo? Ikaw sumunod ka sa akin. Madalas din tayong katulad ni Pedro. Kapag tinawag ng Diyos sa isang misyon o hamon, agad tayong tumitingin sa iba. Bakit siya? Mas magaan ang buhay. Bakit ako laging sinusubok? Paano naman siya? Panginoon, ito ang likas na tao. Likas sa atin. Ikumpara ang sarili. Pero ang sagot ni Jesus ay malinaw. Ano sa iyo? Ibig sabihin, hindi kita tinatawag para tingnan ng iba. Ang tawag ko ay personal. May misyon kang hindi misyon ng iba. Sa buhay pananampalataya, hindi natin kailangang maging katulad ng iba. Ang kailangan ay maging tapat sa panawagan ng Diyos sa sarili nating landas. Ang paanyaya ni Jesus, ikaw sumunod ka sa akin. Hindi niya sinabi, sumunod ka sa takbo ng mundo o sumunod ka sa gawi ng iba. Ang tawag ni Kristo ay palaging personal. Si Juan at si Pedro ay parehong mahal ni Jesus, pero magkaiba ang daan ng kanilang misyon. Si Pedro, tatawaging pastol at martir. Si Juan magiging saksi ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagsulat at pagmamahal. Ganoon din sa atin. May iba sa atin na tinatawag sa buhay pamilya. Ang iba sa pagpapari o buhay relihiyoso. Ang iba sa paglilingkod sa mahihirap o sa pagpapalalim ng pananampalataya ng komunidad. Ang mahalaga ay hindi kung anong daan, kundi kung paano tayo tapat sa daan na iyon. Pag nilayan po natin, tayo ba ay nakatuon sa tawag natin o abala sa buhay ng iba? Sa mundo ngayon, napakadali ng tumingin sa buhay ng iba. Sa social media, sa kwento ng kapitbahay, tsismis, sa tagumpay ng kaibigan at sa sobrang pagtutok sa
buhay ng iba, minsan, nalilimutan na natin ang sariling tawag ng Diyos. Hindi masama ang makialam o makiramay, pero kung ito'y nagiging hadlang para harapin natin ang ating sariling misyon, ito na ay tukso. Tulad ni Pedro, dapat tayong bumalik sa sentro. Ikaw, sumunod ka sa akin. Sa pagsunod kay Kristo, hindi lahat malinaw, ngunit laging may katiyakan ng kanyang presensya. Ang Ebanghelyo ay nagtatapos sa paalala. Marami pang bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit ang buong mundo. Pinapaalala sa atin na hindi lahat ng detalye ay ibinubunyag ng Diyos. Pero sapat ang ipinakita niya upang tayo manalig at sumunod. Ang tanong sa ating puso ay hindi alin ang mas magaan, kundi alin ang daan na kalooban ng Diyos para sa akin. Dahil kahit mahirap ang daang iyon, ay laging kasama natin si Kristo. Sama-sama po nating pagnilayan, tayo ba ay tapat sa panawagan ng Diyos sa sarili nating buhay o masyado tayong abala sa pagtutok sa ginagawa ng iba? Ano ang tawag ng Diyos sa atin ngayon at paano natin ito maisa sa buhay ng may pananampalataya at kababaang loob? Sa halip na magkumpara, handa ba tayong magsimulang muli sa personal na pagsunod kay Kristo? Kahit mahirap, kahit hindi sikat, basta't kasama siya. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat sa paanyaya mong personal at totoo. Sa gitna ng maraming boses sa mundo, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig na nagsasabing, ikaw, sumunod ka sa akin. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging abala kami sa buhay ng iba, sa inggit, sa pagkukumpara, at nalimutan naming yakapin ang sarili naming misyon. Bigyan mo kami ng tapang na tahakin ang landas ng pagtatalaga na may tiwala sa iyo at hindi sa sarili. Sa bawat hakbang, samahan mo kami upang sa huli ang buhay namin ay maging isang pagsunod na may pagmamahal at pananampalataya. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536
o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.